Nagsisimula na ulit ang mga blunder sa Lakers dahil nga sa mga naging reaksyon ni LeBron habang nasa bench sa unang game ng Lakers. Pero wala naman naging reaksyon dun si LeBron para di umanong walang chemistry si LeBron at si Luka at kahit sa ibang mga player ng Lakers sa bench. Hindi tulad dati nung kasama niya si Anthony Davis. Based pa sa isang insider kay Jovan Buha, less engaged si LeBron ngayon kahit nasa bench siya, hindi katulad ng dati. At kitang kita yon kapag tumatapat sa kanila yung camera. Parang outcast si LeBron kasama si Bronny habang nasa bench. Sinabi naman ni Reeves, mahirap palitan ang kagaya ni LeBron. Kailangan pa ni Reeves na mas galingan at sinabi rin niyang kahit si Luka kailangan pang dagdagan. Ano pang idadagdag ni Luka? Buhat na nga yung Lakers. Ganyan din dati si AD, kakabuhat nagkaluslus. Base pa kay Reeves, kung siya si LeBron malamang nag-retire na siya. Low-key na tira. Malaking bagay kasi rin na walang LeBron talaga sa lineup. Base pa kay Sham, mga mid-November pa makakabalik si LeBron dahil sa kanyang injury. Base naman kay Redick, kasama naman niya si LeBron sa mga film session para i-breakdown yung mga game na makakatapat nila, lalo na yung nangyari sa Golden State, para din malaman kung alin yung dapat i-improve sa area ng Lakers. Based naman kay Redick din, hindi ganong kalala ang nakuhang groin injury ni Luka. Dumadaan na siya sa treatment. Less practice rin naman ang nangyari sa kanya sa Lakers. Ang sunod na kalaban ng LA, Minnesota. Sa Sabado yun, October 25. May 3 araw pang pahinga bago sumabak yung LA sa back-to-back game versus Sacramento at Portland. Home and away setup. May 1 araw na pahinga naman bago yung back-to-back game na yon. Within the week, makakalaban ulit ng Lakers ang Minnesota sa October 30. Kung ang average minutes ni Luka sa kanyang career ay 35 minutes per game, na kahit bumaba ang timbang ni Luka or naging in shape siya, baka magaya siya kay Kyrie na naglaro ng nasa almost 38 to 40 minutes ng sunod-sunod na games na bigla na lang din bumigay ang katawan niya dahil sa taas ng load. Kung mid-November makakabalik si LeBron, pagpalagay natin November 15, nasa 13 games or 14 games ang Lakers nun at kailangan maglaro ni Luka ng at least 35 minutes pataas. Bago na injured si Kyrie last season, sa last 18 games niya, 17 games doon ang naglaro siya ng 37 to 41 minutes. Sinabi na agad nun sa taas ng load ni Kyrie baka magkaroon siya ng injury. Kaso kinukulang ang player ng Dallas nun dahil din sa injury. Sa tindi ng load ni Kyrie nun, dala niya ang scoring, playmaking, kahit yung big man binabantayan niya na sa ilalim. Injured din si Luka nun tapos na-trade pa nung February. Tinuloy din ni Kyrie na maglaro ng mahabang minuto hanggang sa natuluyan na nagkaroon ng injury at hindi na kinaya. Hindi rin biro ang schedule ng Dallas nun. 1 araw lang din ang pahinga at merong home and away setup pa, katulad ng magiging setup ng Lakers pagdating next week. Dati sabi ni Luka, kapag may injury siya kung playoffs, maglalaro talaga siya, pero kung regular season, iuupo niya. Sa sitwasyon ng Lakers ngayon, no choice si Luka kundi maglaro until makabalik si LeBron. Iba din kasi ang sitwasyon ni Reeves kay Luka. Kaya pala sinabi kung siya si LeBron baka mag-retire na lang. Mas makikinabang kasi si Reeves habang wala si LeBron. Mapapataas kasi niya yung value niya papasok ng off-season next year. Kailangan din maghanap ng isa pang scorer ng LA. Baka itong si Dalton tinamaan ng sophomore jinx. Si Bronny kaya hindi naglaro, nagkaroon ng injury sa paa. Pero si Dalton walang injury at nag-stick pa rin sa 9-player rotation si JJ Redick, na based naman sa mga scout ngayon, hindi nagagana ang ganong setup dahil nabago na sa OKC at sa Indiana Pacers. Kung ang leading scorer lang or pangatlong scorer lang ang hinahanap ng LA, ang pwedeng ilagay doon based sa stats si Dalton. Dahil sa 16 games niya last year na naging starter, nag-average siya ng 16 points at 5 rebounds per game. Yun nga lang ang problema, magiging defensive liability lalo ang LA kapag nilagay siya sa starting unit.